Verse 5. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, "Alas, my master, for it was borrowed." Yan, nalaglag. Verse 6, and the man of God said, "Where fell it?" And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and made the iron to swim. Social. Nag-swim yung iron. And he said, "Take it up to thee." So he put out his hand and took it. Verse 7. Ayan. So medyo malalim kasi yung English niya. Pero sa madaling salita lang, ayun nga, maliit na kasi yung tinutuluyan, di ba, nila Elisha. Kaya sabi ng mga sons of the prophets, gawa tayo ng medyo malaki-laki. Tapos yun nga, punta sila sa parang inaano sila na pumunta sa lugar. Tapos yun nga, to make the long story short, pagpunta nila doon sa lugar na yon, kasama nga si Elisha, habang nagsisibak ng puno, yung isang servant doon, yung tawag doon, yung dulo ng palakol, nalaglag doon sa doon sa water. Tapos ang ginawa, pumutol na lang sila ng stick, tapos inano nila doon, yung ang tawag doon, hinagis, tapos yun nga, nag-swimming yung axe head. Hindi, ibig sabihin lumutang yung axe head. Diba? So, ayun. Ano bang ibig sabihin ng message natin ngayon? Ang title ng message natin is How to Regain Your Spiritual Edge. Yan. Nandiyan na ba, Nicole? Ay. Yan, hintayin lang natin. Ayan, how to regain your spiritual edge. Kasi nga, kahit sa spiritual na buhay daw natin, merong edge o yung tinatawag na talim. 'Di ba? Sabi nga, ang pagkakaroon ng spiritual edge ay sobrang mahalaga kung gusto mong gumawa ng bagay para sa Diyos. Ay, ewan ko lang kung parang, halimbawa, baka kasi kayo, nag-expect kayo ng patungkol sa worship yung message. Pero yun nga, kumbaga parang mahalaga din naman itong kumbaga parang konektado pa rin siya. Sabi, ang pagkakaroon ng spiritual edge ay sobrang mahalaga kung gusto mong gumawa ng bagay para sa Diyos. Sabi, oo, pwede kang magtayo ng pangalan mo o sariling plano mo kahit wala nito, pero kung para kay Lord ang itatayo mo, dapat may talim ka. So, pero I believe nga, 'di ba, bawat isa sa atin, tinatawag tayo ni Lord para mag-build, 'di ba, ng something, and syempre ng kaharian niya, 'di ba, sa mundo na 'to. Sa kwento ni Elisha, may lingkod siyang gumamit ng hiniram na palakol. Sabi, nahulog ang bakal sa tubig at hindi na siya makapagpatuloy. Pero gumawa ng himala si Elisha at pinalutang ang bakal para makabalik siya sa pagtatrabaho, 'di ba? So nabasa niyo naman kanina na hindi makatuloy sa pagtatrabaho yung lingkod, 'di ba? Kasi nga nahulog yung axe head. Ganon din sa spiritual life natin. Pwede kang mabuhay nang wala ang spiritual edge, pero tatandaan mo na hindi ka magiging effective para kay Lord. Sabi nga ng English version, you can live without a spiritual edge, but you won't be effective for God without it. 'Di ba? So, naiintindihan agad natin kahit intro pa lang, 'di ba? Na kapag daw walang spiritual edge, pwede ka namang mamuhay ng pangsarili mo lang kasi nagbi-build ka lang naman ng pangalan mo. Pero pagdating sa Diyos, hindi ka daw magiging effective kung wala kang spiritual edge. Sa madaling salita kasi, talim o kaya naman talas, 'di ba? Yun yung ibig sabihin. Ngayon, ang spiritual edge ay tumutukoy sa matinding apoy, kasigasigan at matalim na relasyon sa Diyos na nagbibigay sa isang Kristiyano ng lakas, kagalakan at direksyon para maglingkod at mabuhay ayon sa kalooban niya. So, yun pala yung spiritual edge. Ibig sabihin nito, matinding apoy, kasigasigan at matalim na relasyon sa Diyos na nagbibigay lakas, kagalakan at direksyon. Kaya kapag napapansin mo na sa buhay mo naliles na yan o nababawasan na yan, ibig sabihin kailangan mo nang restore ng spiritual edge. Dati nga nung tinapik sa amin to ni Ate Beck, natatawa kami kasi sabi niya, ang tanong niya sa amin, kayo ba ay hasang-hasa? Kayo ba ay may spiritual edge pa?
Parang ganun, parang sinasabi niya daw kasi, 'di ba, na kapag kunwari ikaw nag-aano ka daw, nagkakat ka ng kunwari karne o kaya naman ng mga gulay, prutas, 'di ba, ang gusto mong gamitin yung matalim, 'di ba? Pero daw madalas kapag daw nawawalan ng talim yung kutsilyo, kahit daw saging hindi daw hindi daw makahiwa. Sabi namin ang OA naman to nun kahit saging hindi makahiwa. Pero yan, kapag daw walang ang spiritual edge, walang nararating, di ba? Sabi tulad ng sa isang matalim na itak, mas epektibo itong gamitin kaysa mapurol. Ganito rin sa spiritual. Kapag may spiritual edge, mas malinaw mong nauunawaan ang salita ng Diyos, mas masigla kang nagdadasal at mas malakas ang epekto ng iyong buhay at ministeryo. Kaya kapag nawawala ang edge, parang isang itak na mapurol. May ginagawa ka pa rin pero mabigat, nakakapagod at hindi gaanong mabunga. Kaya sino sa inyo nakakaramdam na tinutuloy mo naman yung ginagawa mo kay Lord pero nabibigatan ka, napapagod ka at hindi gaanong mabunga. Okay? So ngayon, ano ba ang palatandaan na may spiritual edge? Iilan lang to pero I believe marami pang palatandaan. Una, malalim na pananabik sa salita ng Diyos. Kapag nasa iyo pa yung excitement sa pakikinig, pagbabasa ng Bible, pag-attend ng mga Bible study, ayan. So ibig sabihin, may spiritual edge ka. Pangalawa, mainit at consistent na pananalangin. Pag sinabing mainit at consistent na pananalangin, on fire, tsaka hindi napuputol. Pangatlo, pagiging sensitibo sa banal na spirito. Halimbawa, kapag may mensahe siya, naririnig mo agad. Pag may guidance siya, may leading siya. Diba? Kapag may promptings, aware ka agad. At pang-apat, may kapangyarihan at bunga ang paglilingkod. Whatever you do, diba, nagkakaroon ng success tsaka victory yun. Okay? Ano naman ang palatandaan ng nawawala ang edge? Yan. Una, panlalamig sa pananampalataya. Yung pakaramdam mo, nanlalamig ka. Ito yung mga pagkakataon na kunwari, parang in practical sense, kailangan mo pang i-follow up, kailangan mo pa nakamustahin kung ba't hindi ka umattend ng prayer meeting, ba't di ka nag-discipleship, ba't di ka nag-youth fellowship. And so, ibig sabihin, may panlalamig sa pananampalataya. Pangalawa, pagiging pamilyar pero wala ng apoy sa pagsamba. Ito yung usual ka na lang, yung parang nakikikanta ka na lang, pero when it comes sa pagsamba, hindi na nagiging malalim, di ba? So, ibig sabihin, nawawala na yung spiritual edge. Kasi pagka sinabing pagsamba o pag kunwari mag-worship ka, there's an expectancy. Tsaka alam na alam mo kung ano yung dapat gawin mo, di ba? For example, ngayong worship explosion, sino yung dumating dito ng parang wala lang? O sino yung dito dumating kayo kasi may ina-expect kayo, tsaka may kailangan kayo sa Lord, di ba? And then pangatlo, parang obligasyon na lang ang paglilingkod. Ito yung nakakalungkot, di ba? Na kapag ang mga ginagawa natin kay Lord, parang feeling ninyo, obligasyon na lang. So ibig sabihin, nawawala na yung spiritual edge. Diba? Sabi, parang palakol na mapurol, hindi ka makakaputol ng puno. Diba? Marami sa panahon natin ang nawalan na ng kanilang edge. Pero ang good news, ito may good news naman. Kahit mawala mo ito, pwede mo pa rin mabawi. Diba? So kagaya kanina nung kwento ng servant, diba? Nung kay Elisha, oo, nawala yon, diba? Nahulog, pero bumangon pa rin, di ba? Lumitaw pa rin. So, I decree and declare na sa bawat isa sa atin, kung kayo man ay pumurol, di ba? Tatalas ulit tayo in Jesus' name. Sabi nga, kasi kapag daw nanatili tayo sa ganon na estado, ito daw ang tawag sa atin. Ayan, spiritually passive people. And spiritually passive people do not get blessed by God with spiritual breakthrough. Halimbawa na nga lang, may kinakwento kasi si Ate Mer sa akin nung nakaraan. Di ba ang ganda nung topic natin nung last prayer meeting about siya sa yung 10 signs when a person has a demon. Eh di, yung mga naunang nandito na, tsaka nakapakinig ng word of God, talagang on fire, di ba? Yung talagang yung grabe mag-pray. Pero dahil nga yung iba hindi na napakinggan yung mga unang turo, lalong-lalo na sa mga pagod, sa mga inaantok, parang umuwi rin sila during that time, inaantok pa rin. Tapos di ba parang nagkakapuspusan na yung iba, pero may mga nakikita pa rin tayo na nakaganon pa rin, yung parang spiritual na tulog pa rin. Pero yun nga, ganun kasi yung katotohanan nun, na spiritually passive people do not get blessed by God with spiritual breakthrough. Kaya
For example, kailangan mo o gusto mo ng spiritual breakthrough, hindi ka pwedeng maging passive, di ba? Kailangan maging active ka. Di ba? Parang nagsasambutan na ng mga blessing, ng mga breakthrough, nagsasambutan na ng revival sa church, pero ikaw wala ka pa rin ginagawa. Di ba? Nakatunganga ka, tulog ka, o kaya naman, basta wala kang pake. Di ba? So, hindi mo daw matatanggap yung para sa'yo. Sabi nga, sa Tagalog naman, ang mga passive, hindi nabibiyayaan ng spiritual breakthrough. 'Di ba? Kaya dapat maging active ka, 'di ba? Maging revive ka, tsaka yung mag-expect ka ngayong gabi na 'to. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat gumising ka. Yeah. Okay? Ang sample nito, sino? Si si Michal. Nalala niyo 'yon, yung asawa ni David. Sabi, minsan nawawala ang spiritual fire natin dahil sa trauma, sa drama o mabibigat na pinagdadaanan. Halimbawa po niyan ay si Michal, asawa ni David. Iniwan siya ng asawa niya, binigay sa ibang lalaki, namatay ang tatay niya at halos lahat ng kapatid niya pinatay. Ngayon, pagbalik niya kay David, sugatan at passive na siya. Kaya naalala niyo, kaya noong nakita niyang sumasayaw si David, next natin, sa harap ng Ark ni Lord o Ark of the Covenant, hindi siya nakisama sa worship, kundi minakpa niya si David. Kaya ang ending, ano ang ending? Hindi siya nagkaanak habang buhay. Alam niyo, ganun din daw ang nangyayari sa atin o sa mga Kristiyano, sa mga taong passive. 'Di ba? Yung wala lang, walang pake, 'di ba? Hindi nagwo-worship, hindi nagpe-pray, yung parang pinabayaan na lang yung spiritual na buhay nila, they end up spiritually barren. They end up na wala silang fruit na natatanggap. They end up na wala silang breakthrough, 'di ba, na nare-receive sa Panginoon. Kasi bakit? Passive. Kaya ngayong gabi na to, kung dumating ka ditong passive ka, poker face ka, wala kang pake sa paligid mo o wala kang pake sa Diyos, 'di ba? So dapat tanggalin natin 'yan. Kasi kinakailangan meron kang i-expect kay Lord, kailangan dapat tanggapin mo siya, kailangan 'di ba kausapin mo siya ngayong gabi na to. Kaya ang lesson dito, kapag nanatili tayong passive at sugatan, hindi natin matatanggap ang breakthrough galing kay Lord. 'Di ba? Kaya naman dapat mag-move on tayo doon sa bagay po na 'yon. 'Di ba? Kung totoosin, ibang-iba kay Hannah. 'Di ba? Kasi si Hannah naman, hindi siya tumigil hangga't hindi siya nagkaroon ng anak. 'Di ba? Si Michal, nanatili na lang siya na ganun, na passive siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka looban ni Lord na ganyan ka. Okay? Kailangan alive tayo. Amen? Sabi nga, spiritually passive people do not receive God's blessing for spiritual breakthroughs. Sabi, if you lose your edge, you will lose your ability to advance. Hindi ka mag-a-advance. Kasi kailangan may edge ka pa rin. 'Di ba? Sabi, you won't have the strength to conquer what's promised you. Ano man yung pinangako sa'yo, hindi mo makakonquer kung passive ka. Sabi, you have to get your edge back. 'Di ba? Kaya sabi mo sa sarili mo, tatalim ka ulit in Jesus' name. So, ganito na. Ngayon, how to get your edge back? Paano magkaroon ulit ng edge, ng talim? Number 1, forgive and focus on Jesus. Sabihin nyo nga, forgive. Focus. Ayan. So, ibig sabihin nito, magpatawad daw tayo at magsimulang mag-focus ulit kay Jesus. Sabi nga, maybe you've lost your fire. Hindi ko na lang tinagalog kasi nandyan yung message eh. Magkaiba nung tinagalog ko. Sabi, maybe you've lost your fire for God due to difficult past experiences. Perhaps you have been around ministry, seen the politics, and dealt with the drama. Or maybe you've seen too many fake Christians and felt rejected by those who should have shown love. Ngayon, whatever the case, it's evident that these experiences can drain your spiritual life. However, I want to encourage you to not let the trauma, drama, and fake people cause you to lose your edge, di ba? And madami sa mga Kristiyanong buhay, ganyan. Dahil sa mga past experiences, dahil sa mga na-experience sa mga tao, sa mga trauma, sa mga drama, nawala na sila ng gana. Pero guys, mga kapatid, hindi yan kalooban ni Lord. Kasi ang pinaglilingkuran natin dito, walang iba kundi ang Diyos. Sabi nga ni Vlad Sabchuk, kapag ang reason mo daw bakit ka nagtatagal sa church, hindi ka rin daw magtatagal. Ay mali, kung ang reason mo ay tao para magtagal sa church, tao rin ang magiging dahilan para maalis ka sa church. 'Di ba? Pero kapag si Jesus ang dahilan mo, 'di ba, ng pag-church,
anumang gawin ng mga tao, anumang sitwasyon, anumang panahon, magi-stay ka. Amen? 'Di ba? Kaya sabi nga dito, anumang case yan, kayang-kaya, pwedeng-pwede, posibleng-posible na mabalik ang talim. Isipin nyo na lang, si David. Tingnan nyo to si David. Ibang-iba siya. Sabi, David had bad experiences too. Marami naman siyang na-experience. But he was still on fire for God. So possible yon. Marami kang naranasan, maraming parang nag-betray sa'yo, maraming mga nag-hurt sa'yo, diba? Pero pwede ka pa rin maging on fire kay Lord. Sabi, despite his pain, he continued to worship and seek God. Diba? In fact, we see that his psalms reflect a deep longing and passion for God that remained strong through all his trials. Ano man yung naranasan niya, may mga pinagdaanan man siya, pero makikita nyo kay David, mas lalo siyang tumatag. Mas lalo siyang nanalangin. Mas lalo siyang nagpuri kay Lord. Ito ang ebidensya. Tingnan nyo. Mababasa nyo sa Psalm 55:17, next natin, 3 beses lang na nagpe-pray, tumatawag si David nung una. Sabi, evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Pero magugulat kayo, sa Psalm 119, ano nang sinasabi dyan? 7 times a day, I praise you because of your righteous judgments. Diba? Isipin nyo yun, habang tumatagal, habang tumitindi yung mga pinagdadaanan ni David, ano pang nangyari? Mas dinagdagan niya yung pagpupuri niya kay Lord. Unlike sa mga tao, ano nangyayari? Kapag may pinagdadaanan, di mo na ako a-attend. Kapag may pinagdadaanan, di mo na ako mag-worship. Kapag may pinagdadaanan, ilaless time ko muna yung sarili ko sa prayer. Maglalaylo muna ako sa Bible. Di ba? Mali. Kasi kung may pinagdadaanan ka, meron kang mga nararanasan, mas dagdagan mo yung papuri mo kay Lord. Amen? Diba? Ibig sabihin ng 7 times a day, 3 a.m., magpe-pray siya, 6 a.m., mag-worship siya, diba? 9 a.m., magpupuri siya sa Diyos, 12 noon, magpupuri ulit siya. Di ba? Alas 3, magpupuri ulit siya. Alas 6, magpupuri ulit siya. Hanggang alas 9, magpupuri ulit siya. Di ba? So, 7 times a day, nagpuri si David sa kanya. That's the reason why tinawag siyang a man after God's own heart. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw din. Di ba? Sabi nga, if you've lost your edge, you can get it back by forgiving those who hurt you and focusing on Jesus. Kaya halimbawa, may naka-offend man sa'yo, may gumawa man sa'yo ng masama, merong humamak sa'yo, kalimutan mo na, 'di ba? Patawarin mo na. Yung nakaraan ngang tinapik ko doon sa anniversary ng NHA, 'di ba? Tayo madalas ang sinasabi natin, forgive and forget. Pero may bago ngayon, pang matalino ng Kristiyano. Forgive what you do not forget, 'di ba? So ibig sabihin, ano man yung hindi mo makalimutan na ginawa sa'yo, forgive mo na 'yon. Forgive what you do not forget, 'di ba? And lagi niyo tatandaan pag naalala niyo ulit, forgive ulit kayo, 'di ba? When ano ulit yung tinuro niyo noon, yung when if you remember, forgive again, 'di ba? So, kinakailangan panatilihin natin yung ganong attitude. Forgive, forgive, forgive. Amen? At mag-focus kay Jesus. Pangalawa, pray and fast. Gusto niyo ulit na tumalim? Gusto niyo tumalas sa spiritual? Dapat mag-pray na tayo at mag-fasting. Ayan. So medyo kinakailangan talagang ito ay gawin na natin as a church. Kasi may mga nabasa nga ako kay Vlad Sabchuk na ang fasting daw, hindi daw talaga pang pastor lang, hindi daw talaga pang leader lang. Si Lord, ina-expect ang bawat mga anak niya at bawat nananampalataya sa Kanya to fast. Diba? Mag-pray daw talaga. Sabi nga ni Vlad Sabchuk, kapag daw nagpa-fast ka, you will last. Diba? Pag gusto mo daw mag-last, fast. Diba? So, kung gusto nyo na hanggang rapture, nandiyan kayo bilang Kristiyano, mag-fasting daw kayo. Sabi nga, staying sharp spiritually doesn't happen by accident. Diba? Hindi naman na-aksidente lang, na sharp ka, diba? Sabi, staying on fire for God requires intentionality. Sabihin nyo, intentionality. Sabi, just like sharpening an axe. Sabi, one of the best ways to stay sharp is through prayer and fasting. Tingnan nyo, kapag natutunan nyo mag-prayer and fasting, hindi na kayo parang, yung sasabihan pa, maging on fire ka, umattend ng care group kasi magiging on fire ka talaga kasi prayer and fasting ka ng prayer and fasting. Sipin nyo na lang si Robert Clancy, di ba?
Bakit repentance revival yung tinuturo niya. Tapos, hindi naman sa pag-gym lang niya yun yung ang lakas-lakas niya pa rin even though ending na ng di ba, ng crusade niya. Talagang up to the end, talagang ang lakas niya pa kasi nga prayer and fasting yung kanyang sekreto. And sabi nga, Jesus said in Mark 2:20, "But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days." Diba? Na kasi, ang sinasabi ni Jesus doon, kapag daw tinanggal na yung bridegroom, si Jesus sa mundo, magfa-fasting na yung mga disciple. And ganun yung ibig sabihin sa atin. Hanggat hindi pa natin kasama si Jesus, we should fast. Kasi sabi, fasting creates a longing for God and sharpens your spiritual hunger. Diba? And in fact, nung tinesting nga ng Panginoon si Eva at Adan, diba? It's a matter of eating, diba? Or not, diba? So, yun yung nangyari. Sabi, in fact, the early church fasted regularly because they long for their Savior and that hunger kept their spiritual edge sharp. Yun pala yung secret ng Acts Church, nung first church, di ba? Yung pagpapasting. Kaya nga, for example, di ba, umakyat na si Jesus, pumunta sa langit. Ang sekreto ng Acts Church, para mapanatili pa rin yung, parang fire nila kay Lord, nagpa-fasting nga sila. Tapos, ang sabi nga daw, kapag nararamdaman nila na namimiss nila si Jesus, magpa-fasting sila, and they will see Jesus. Di ba? Kaya tayo rin, pag nararamdaman natin na gano'n, na parang feeling mo, ang layo mo na kay Lord, feeling mo spiritually drained, dry ka, tapos parang miss na miss mo si Jesus, baka tinatawag ka niya na mag-fasting and prayer, di ba? And sabi nga, ito medyo malakas lang ako magturo nito kasi nga, influence to ng mga leader ko sa akin. For example, si Bishop, di ba may account siya na lumutang siya ng 1 foot na ganyan kasi nag-fasting siya. Tapos biglang nung pagganon niya ng kamay niya, tumbahan yung mga miyembro niya dun sa taytay, di ba? Kumbaga ganun kalakas yung pagfa-fasting. Tapos si Pastora Det naman, testimony din siya. Whenever na magkakaroon siya ng problema sa mga anak niya, nagfa-fasting siya. Natandaan ko yun kasi bibigyan namin siya ng pagkain, magre-refrain siya, sasabihin niya, ay, hindi, fasting ako. Ganyan. Ganon din si Ate Beck, Ate Ruth, di ba? Parang, kaya nga, naalala ko noon, nung kasagsagan nga ng care group, bakit ang dami-dami talaga nang pumupunta sa care group, kada care group, tapos talagang, pinupuntahan yung mission house kahit napakaliit lang naman noon. Kasi regular nga kasi yung fasting noon. Tapos ang fasting noon, announce talaga, hindi lang pastor yung nagpa-fasting. Pag sinabi namin na magpa-fasting kami ng first week, lahat talaga kami nagpa-fasting. 'Di ba? Tapos kunwari, sasabihin namin, itong first Wednesday na to, fasting day to. Ang dami talagang nagpa-fasting. Yung parang sila, parang humihinto muna sila sa pagkain. Tapos kaya ang resulta, nakikita namin sa mga gawain, nakikita namin sa care group, nakikita namin sa service, sa mga pagpe-pray namin, 'di ba? Kaya pag nakakaramdam kayo na parang yung parang pumupurol na kayo, 'di ba? Sa pagwa one to one, sa pagki-care group, parang ang purol niyo na sa mga ginagawa niyo. Parang the best naman yung mga preaching na ginagawa niyo, pero parang walang resulta, walang epekto, 'di ba? So, tinatawagan na tayo ng Panginoon na mag-fasting talaga. And sabi nga, if you sense that your passion has faded or that you're not as sensitive to the presence of God, Jesus made it clear, then they will fast. Diba? Sabi, there are no secrets here. It's all about the secret place. Prayer, fasting, and giving. And that is the secret to sharpening your edge. Ngayon, idagdag ko lang, ito, subok na subok to. How to know when God is calling you to fast? Paano malalaman kung tinatawag ka ni Lord mag-fasting? There are several indicators that God may be calling you to fast. Una, kapag may crisis or pressing need in your life. Yung parang feeling mo, meron ka na talagang dapat ipag-pray. Parang may crisis na nararanasan ka spiritually, sa church, sa family, mag-fasting ka na. Pangalawa, may restlessness sa kaluluwa that you cannot explain. Hindi mo ma-explain that ganito yung nararamdaman mo, ba't hindi ka mapanatag? Bakit namasyal ka na, ganito pa rin? Nag-pray ka na, ganito pa rin. Baka kailangan mo na mag-prayer and fasting. Pangatlo, an important decision you need to make, whether it's about a house, career, or marriage. Ikakasal ka,
bibili ka ng bahay, bibili ka ng property, meron kang another chapter sa career mo o ministry, ayan, mag-fasting ka daw. Diba? Sunod naman, you might also sense the call to fast when there are significant need in your family, such as spouse, yung asawa mo, children, needing to come to faith in Christ. Halimbawa, gustong-gusto mo na talaga na maligtas to. Kada invite mo, umaayaw. Baka kailangan mo ng mag-fasting. Diba? Kada invite mo na lang, ayaw ko. Kada invite mo, dahilan, excuse, baka kailangan mo na mag-fasting. Next naman, a desire for a fresh and outpouring of the Holy Spirit. Gusto mo ng fresh, di ba, na anointing galing kay Lord. Ayan, so tinatawagan kanya na mag-fasting. And next naman, a renewed anointing or clarity of mind. Gulong-gulo ka lately, magulo isip mo, o kaya naman gusto mo, o kailangan mo ng anointing kasi may gagawin ka. Ayan, so indicator na yan na mag-fasting ka. And ito yung tumama talaga nag-impact sa akin. Sabi dyan, no, an invitation from God to fast is one you cannot decline. At kapag nagtatawag si Lord ng fasting, hindi mo dapat i-decline yun. Kasi ibig sabihin, may gusto siyang gawin sa buhay mo, sa nasyon. Kaya nga for example, hindi ko intended na, di ba, wala kaming Facebook, pero lumalabas pa rin sa YouTube namin. Kaya parang na-update pa rin kami sa mga flood control issues. Tapos yun nga, parang nung namin, sinubukan naming i-play, nadurog talaga yung puso ko. Sabi ko, oo nga, kaya pala ang daming naghihirap. Kaya pala ganito yung Pilipinas, di ba? Naintindihan ko na yung gigil tsaka inis ng kaibigan ko, di ba, sa politika. Kasi ganun nga pala talaga. Grabe yung mga kurakot na ginagawa na dapat ganito yung project pero ang tawag na lang ghost project kasi may project daw pero wala naman, di ba? Hindi naman tinutuloy. Yung pala nandun sa mga iilang mga tao, di ba, yung yaman. Kaya isa yan sa mga dapat na ipag-pray natin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na magwelga o kaya naman mag-post sa social media. Ang tinatawag ng Panginoon sa atin, mag-fasting kayo kasi mag-pray kayo. And tayo, syempre, nagpapasalamat tayo sa ganong parang binabalita. Pero ang dapat na ipag-pray natin, wag lang ibalita, magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi di ba, for example, noon si Alice Go, may nangyari ba? Di ba, hiniring, pero may nangyari ba? Di ba? Kumbaga parang sinasabi nga dito, na kinakailangan, yung mga hinihiring na yan, may mangyari talaga sa kanila. Hindi yung parang show lang. Diba? Kaya yun yung ipag-pray talaga natin. And then sabi nga, fasting helps bring every part of your life and body into alignment with the Holy Spirit. Kapag nagpa-fasting ka, na-align daw yung katawan mo tsaka buhay mo. Diba? Kaya nga yung fasting, kapag naman tinanong nyo yung mga doktor, yung mga science, diba inaayos nyo yung katawan mo, tapos nagkakaroon ka daw ng mga renewed skin, di ba? Nagkakaroon ka daw ng bagong, basta mga nare-renew yung mga cell sa iyong katawan. Amen? Di ba? Kaya hindi man ngayon, pero some other day, di ba? Pagdesisyonan mo na sana itong September makapag-fasting ka, di ba? Kasi September, October, November, December, 4 months na lang, di ba? So kailangan yung mga pinlano ng Diyos sa'yo ng 2025, makuha mo na. Di ba? So hindi naman tayo nangangarag dito, kundi kasi it's rightfully yours. 'Di ba? Sa iyo talaga 'yan. 'Di ba? Yung mga blessing na 'yan. Kaya take it, claim it, receive it in Jesus name. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo in Jesus name. And then last na lang, remember, repent tsaka repeat. Ayan, paano ka magkaroon ulit ng spiritual edge? Ayan, kailangan alalahanin mo saan mo nalaglag. 'Di ba? Saan mo ba nalaglag yung edge na 'yan? Saan mo nalaglag yung talim mo? Dapat alalahanin mo. Then, mag-repent ka, tsaka mag-repeat ng ginagawa. Lastly, sabi nga, we see that the Bible says in Revelation 2:5, remember from where you have fallen, and repent and do the first works. Diba? Una, remember, saan ka nalaglag. Pangalawa, mag-repent ka. And pangatlo, do the first works. I-repeat mo lang. Diba? Alalahanin mo lang, ulitin mo lang. Paano ba ako na-inlove kay Lord? Kasi punta ako ng punta sa church. Punta pala ako ng punta sa prayer marathon noon. Kaya inlove ako kay Lord. Bakit ba rumaragasap yung blessing sa akin last year? Kasi nag-fasting ako noon. Tapos nagdami ako ng faith confession. Remember,
ano yung ginawa mo. Remember, saan ka nahulog, di ba? Ano yung napabayaan mo, di ba? Kasi pala, naggaganto ko noon. Naggaganyan ako. Kaya pala, ang sipag ko magbasa ng Bible noon. Okay, remember. Sabi, just like in the story of Elisha, when he asked, where did it fall? Sabi, it's important for each of us to identify where we lost our edge. Diba? Sabi, once we then must remember where we have fallen. Ngayon, mag-repent tayo and repeat the first works we used to do. Kasi ganun lang ang sistema ng Diyos. Yun ang condition niya. Remember, repent, tsaka repeat. Diba? Magiging on fire ka ulit. Diba? Magkakaroon ka ulit ng edge. Tatalim ka ulit. Hindi ka napupurol. Diba? Sabi, you cannot chase, eto tatandaan nyo, pag ginawa nyo, you cannot chase the same feelings you had at the beginning. But you can do the same things you did at first. Tatandaan nyo yan. Hindi kaparehas ng feelings. Pero yung ginawa mo nung una, na na-feel mo yon, pwede mong ulitin. And your feelings might not come back right away, but decisions drive feelings. Pero pag nag-decide ka ngayon, susunod na lang yung feelings. Amen? Sabi mga sa katabi mo, tsaka na yung feelings mo. Ayan. Ayan. Tsaka na yung feelings, di ba? Kasi sinungaling yan. Mag-decide ka muna. Kaya naman sabi, so remember, repent and repeat the first works to get your spiritual edge back. Ano yung tatlong R? Remember, repent, tsaka repeat. Kayo lang? So in conclusion, ito na yung final thoughts. I encourage you to take some time to seek the Lord through prayer and fasting. Although worship explosion to, pero simulan nyo na ngayon na pagka nag-worship tayo, ibigay mo yung full attention mo kay Lord. Huwag kang passive, di ba? Maging active ka. Kinakailangan mag-expect ka ngayong gabi na to na something good is going to happen. Di ba? May encounter mo si Lord. Mabe-bless ka, marerefresh ka, marerenew ka, marerestore ka, lalakas ka, sisigla ka, mawawala ang sakit at karamdaman, mawawala ang mga virus, mawawala ang mga humahadlang sa blessing in Jesus' name. And sabi, this will rekindle the fire of God in your heart once more. Di ba? Sabi nga, ask God to help you, restore you, and repent for how you contributed to becoming spiritually dry. Tsaka, pag napapansin nyo na parang paulit-ulit na lang yung mga nangyayari sa inyo, baka may something kang baguhin. Kasi may kinuwento si Shambak na isang babae, monotone, laging ang kanta niya, please, Jesus, please, Jesus, please, Jesus. Tas parang ilang linggo na, tsaka ilang buwan, miserable pa rin siya. Tapos ngayon, sabi nung anak niya, Ma'am, tingin ko, may kailangan kang baguhin dun sa praise. I-try mo kaya, thank you, Jesus. Diba? E di binago niya, instead na please, Jesus, binago niya, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Tapos maya-maya, mga ilang araw lang, nakatanggap na siya ng breakthrough. Kasi bakit? May binago siya. Diba? Attitude niya, disposition niya, diba? Tsaka yun nga, yung pananaw niya kay Lord. Na instead na mag-please siya ng mag-please, diba? Mag-thank you na siya agad, diba? Ahead of time. Magpasalamat na tayo kay Lord. Amen? Kaya kung merong mga hinihipo si Lord, diba? Na may baguhin at gawin, diba? So, wag na kayong magmatigas, gawin na natin. So, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po